Duday? Ayoko po umalis. Dito lang po ako kay Lola. Duday, pagpasensyahan mo na kami, ha? Hindi naman namin kayo sinisisi ni Nanay sa nangyari. Lalo nang hindi namin sinisisi si Nanay kung ano man ang nangyari sa amin nung mga bata pa kami. Siguro nga po hindi po naging mabuting nanay sa inyo si Lola. Pero hindi naman po siya siguro masamang nanay, di ba? Hindi. Hindi siya naging masamang nanay. Oo, naging mahirap ang buhay namin noon. Pero natuto kaming maging matapang. Natuto kaming lumaban sa buhay. At ito, kahit papano, maganda ang mga naging buhay namin ngayon. At yun ang isa sa pinasasalamatan namin sa mga naranasan namin. Tsaka, Duday, matanda na ang nanay. Tama na siguro yung tulong niya sa'yo. Hayaan mo namang kami naman ang mag-alaga para sa'yo. Pero paano po si Lola? Sino pong kasama niya dito? Kakausapin ko si nanay. Eh, di ba, kagraduate pa yun ng high school? Po? Alam naming pumapasok si nanay. Alam naming high school siya. Kung doon ba naman magiging masaya ang nanay namin, eh di susuportahan namin siya. Huwag ka mag-alala. Kinausap na namin ang ate Linda mo. Siya ang titingin sa lola mo. Andito kasi ang buhay ng lola mo, Duday. Andito ang kasiyahan niya, yung mga alaga niyang hayop. Pero ikaw, kailangan magtapos ka ng pag-aaral sa Manila. Pero, hindi naman siguro pwedeng hindi tayo pupunta sa graduation niya, di ba? Tuluyan na ngang nagkahiwalay ang maglolo. Sa Maynila na nagtapos ng kanyang pag-aaral si Duday. Nakapiling na rin ito ang ama at nakilala ang mga kapatid niya rito. Noong una ay nahirapan si Minang sa paglisan ng kanyang minamahal na apo. Ipinagpatuloy ni Minang ang kanyang pag-aaral ng high school. Isang paglalakbay na sa kanyang edad ay hindi niya inakalang matatapos niya. Ay, congratulations! Congrats, nanay! Galing-galing! Ayos, Lola, oh. Para po kayong celebrity. Aba, siyempre. Bihira lang yung silang makakita ng matanda na tumanggap ng diploma. Opo, at sa edad na 74, di ba? Ang galing talaga ng lola ko. Pero, Nay, pwede pa nilang makita sa edad niyong yan na makagraduate ng koleyo. Pwedeng-pwede pa, Nay. Pwede. Pero sa Maynila na, doon na kayo titira, kasama si Duday. Naku, tama na yung 2 graduation. Masakit na sa tuhod ang umakyat sa entablado. Nagre-reklamo na si Lakas pa naman si What nanay. will make me happy is to be my family. Mapakailanman hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, mapakailanman. Nakapasa ka! Nasubukan ko doon. Ako na masayang-masaya dahil nasubukan ko na nag-Girl Scout. Naranasan ko nag-GS. Sarap lang mag-GS. Anong gusto mo iparating sa iyong lola? Nay, sorry po sa mga nagawa ko noon. Sorry po kung naging pasaway ako.
Sorry ko po minsan hindi ko pinapakinggan yung mga payo mo sa akin. Alam ko naman na sa ikabubuti ko din po yun. Ikaw, Lola Minang, sa mga anak mo. Yung dati-dati, ikaw ay pinagbabawalan. Wala, hindi naman naniwala sa'yo na talagang kaya mo at talagang gagawin mo yung makapagtapos ka ng high school. Opo, sabi ko nga sa kanila, nung sabihin nila na huwag mong ipagpatuloy yan. Sabi ko, hayaan na lang ninyo ako mga anak. Gusto ko rin na matuto kasi napakahirap pala ng katulad mo na wala man lang nalalaman pa sa mga bagay-bagay na mababasa mo, ganon. Hayaan na lang ninyo ako. Sabi ko. Lola, maraming salamat sa iyo, ha? At maniwala ka, isa ako sa humahanga sa iyo. Congratulations sa iyo. Maraming salamat, Lola. Muli na naman nating nasaksihan sa kwento ni Lola Minang na ang pagiging isang mabuting ina ay hindi lamang nasusukat sa panahon at pera na naibahagi niya sa kanyang mga anak, kundi sa kusang pasasalamat ng mga anak sa kanilang ina para sa kanyang kalinga at pagmamahal. Itinuro rin sa atin ang totoong kwentong ito na hindi pa huli ang lahat para matuto. Hindi lamang sa eskwelahan, kundi pati sa totoong buhay. Dahil ang tunay na karunungan ay hindi rin nasusukat sa taas ng pinag-aralan, kundi sa haba ng ating pasensya at pagtsatsaga para sa mga nakakatanda sa atin. Siya man ay ating ina o lola. Ngayon, bukas at magpakailanman.